Ito ang toma ng masa. Lakas tama sa murang halaga. Huwag lang matatapat sa nakamamatay na lambanog. Matapos tumagay, sila'y namatay at ang sanhi ang ininom nilang lambanog. 6 na buwan pa lang nung namatay ang anak ni Magdalena. Sunod naman siya ngayong na byuda matapos daw uminom ng lambanog ang kanyang mister. Siyempre, masakit. Kamamatay lang din lang ng anak ko nitong year na to. Tapos ito siya naman. Paborito raw talaga ni Felipe ang lambanog. Hanggang nitong November 29, nakipag-inuman ito sa burol ng kaibigan niyang si Jonathan. Lambanog daw ang kanilang tinira. Doon din lang nila napagtanto na ang kanila palang pinaglalamayan noon namatay dahil sa pag-inom ng lambanog. Kinabukasan, tuluyan ng sumama ang pakiramdam ni Felipe. Nagsuka nga raw siya tapos nahihilo. Dinala na talaga siya sa emergency room. Sinabi niya na hindi ako makakita. Tapos yun, nire-revive na siya. Sa saglit, 7:42 wala na siya. Ang bilis. Ang dali nang nangyayari. Sa anak ko nga, hindi pa nga ako nakaka-move on. Tapos ayan pa. Sina Felipe at Jonathan, parehong tiga-barangay Sukol sa Calamba, Laguna, kung saan, bukod sa kanila, meron ng 4 pang namatay dahil din sa pag-inom ng lambanog. Ayon sa pagsusuri ng Food and Drug Administration, mataas daw ang methanol content ng lambanog. Ang kemikal na ito sangkap sa paggawa ng gasolina ng sasakyan at pintura na ginagamit din bilang fermentation agent sa mga inuming nakalalasing. 0.1% lang ang tamang methanol content ng lambanog. Pero sa ginawang pagsusuri ng FDA sa lambanog na ininom ni na Felipe at Jonathan, ang methanol content nito umabot ng 6 to 16%. Napakataas po nito. Toxic na talaga yung level. At this level, hindi na natin masasabi na naturally occurring yung methanol na nakita dito sa mga produktong nabanggit. Kaya pansamantalang ipinagbabawal ngayon sa Barangay Sukol ang pag-inom at pagtitinda ng lambanog. Kakabahan ka. Kasi kainuman ko yung ibang namatay doon. Sinusumpa ako na yung lambanog. Marami nang namatay eh. Ang City Health Office naman ng Calamba City nagsagawa ng monitoring sa 87 pang mga tao sa barangay na nakainom din daw ng kaparehong brand ng lambanog. Ang naibigay namin sa kanila ay mga multivitamins. Bukod sa pamimigay ng vitamins, siguro at least may 1 buwan natin na titignan sila. Si Robinson, itinuturing na milagro ang kanyang pagkakaligtas sa 4 kasing nakainuman niya ng lambanog sa fiesta nito lang November 28. Siya lang ang hindi nadali. Nakaubos nga raw sila ng 4 na litrong lambanog hanggang nanakit ang kanilang mga tiyan, nagsuka at nanlabo ang mga mata. Ninenervous na rin ako. Nararamdaman ko na yung mga sintomas kasi bago nangihina pa ako. Kasi nung ina-BG ako sa ospital, may 20% pang natitira sa katawan ko. Sa methanol talaga. Pinayuhan daw si Robinson ng kanyang doktor na uminom ng 1 basong alak kada araw. Ang ginagawa namin, usually pinaiinom namin ng alak. Ino-compute lang namin kung ilang milligram. Ang alak kasi, di ba siya yung antidote. Nakakatulong siya hindi para pababain, kundi para hindi mag-form ang methanol ng toxic metabolite na formic acid. So since hindi mag-form yon, hindi magkakaroon ng toxicity. Pero hindi niya pinabababa talaga directly yung methanol. Sa tala ng FDA, 23 ng tao ang namatay dahil sa pag-inom ng lambanog at meron na rin daw mga nabiktima sa Pandi, Bulacan. Kasama na riyan ang magbalaing sina Rodrigo at Jerry. Kwento ng anak ni Rodrigo na si Ryan, nagkayayaan daw ang kanyang ama at ang balain nito na uminom ng lambanog matapos dumalo sa isang kasal. Di po namin alam na yung lambanog pala yun ang iinumin nila. Doon na lang nabalitaan ni Ryan na ang pinagbilhan daw ng kanyang ama ng lambanog nalason na rin pala at namatay ng parehong lambanog. Hindi talaga nalaman ni tatay na may namatay dun sa lambanog. Kumbaga siya, uminom lang din ng lambanog na hindi naman niya alam na yung pala may tama na rin or may problema na yung lambanog na itininda niya. Pero depensa ng manufacturer ng ininom na lambanog ng magbalae, safe ang kanilang produkto. Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Ako po ang unang mamamatay kung talagang nakakamatay.
time. Matapos ang sunod-sunod na ulat ng mga namatay, matapos tumoma ang mga tindera ng lambanog, umaaray. Nadamay kasi sila, matumal ang kanilang benta. Kung ano mangyari yung bunta ng lambanog, medyo umay na ang lambanog. Nakakalugi na po, kakaunti na po ang nabili. Pati ang mga manufacturer ng lambanog, gaya ni Rizalde, na mahigit 3 dekada nang gumagawa ng lambanog dito sa San Juan, Batangas, na apektuhan ng husto. Unang araw, okay lang eh. Pumutok yung issue. Pangalawa, pangatlo, unti-unti nababawasan hanggang sa talagang totally zero na talaga. Wala nang benta. Ang isang masakit kasi kailangang pagtigil ng production, lalo na ngayon magpapasko. So yung mga tao namin, kailangan namin magbawas. Ito yung 2 days na production namin na naka-on hold ngayon. Ang instruction sa amin, kailangan namin i-dispose. Pero hoping pa rin kami, hindi biro kasi itong laking pera nito. Kung yung isang brand lang o 2 brand ang nakasira, huwag naman sana lang lahatin ang lahat ng industriya na labanan. Dapat pa nga nating pagtulungan ito at tangkalikin kasi ito ay produkto natin mga Pilipino. Ang produkto namin na lambanog ay nanggagaling sa farmers. Bago kunin namin doon sa farmers, kine-check muna ng tao ko yung proofing para malaman yung alcohol content, then yung visual checking, food tasting. Pinatitikman ko sa kanila para makasiguradong safe yung lalo yung produkto. Pagka-drop ng unang patak, chinecheck pa rin namin yung quality. At bilang pruweba na wala itong nakalalasong kemikal, Huwag po kayong matakot uminom ng lambanog namin. Safe po ito at masarap. ayon sa internist na si Dr. Cheridin Oro Josef, hindi naman daw talaga delikado ang pag-inom ng lambanog. Basta't siguruhin lang na tamang formula at timpla ang paggawa nito. Dapat din daw na ang lambanog inilalagay sa babasaging bote. Kapag kasi sa plastic bottle, pwede raw matunaw ang bote dahil sa reaksyon sa methanol content ng lambanog kapag na-expose sa hangin. Pag nakita na yung simptomas, masakit ulo, nahihilo, na hindi pangkaraniwang parang hangover, daling na sa ospital. Kasi iba, sinuswero natin, hinahydrate natin, plus dialysis kung kailangan. Yung iba may binibigay na gamot, mga bicarbonates tinatawag nila, para hindi maging acidic yung katawan. Sa kabila ng lahat ng negatibong balita ngayon kung sa lambanog, ang 28 anyos na si Jeffrey, hindi raw titigil sa pag-inom nito. Sa akin, nakakapagpalakas ng katawan, pagbubuhat, para bagang vitamins na. Hanggang ngayon, uminom pa rin ako. Kahit nababalitaan ko yung mga ganyan, may problema, uminom pa rin ako. Pag naramdaman ako, di saka titigil. Hindi na ako mapipigilan. Nakagasingan ko na yung lambanog eh. Ngayong Pasko, siya kaliwat kanan ang mga inuman, kaya napapanahon ding suriin kung gaano ba kaligtas ang ating mga inumin. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.